Well, I'm confident because I know what we did or did not do. But if we investigate everybody, we follow the evidence, and wherever that leads is not something that we try to direct or influence. Sa isang panayam sa Malacanang, sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na kampante siya sa isinasagawang investigasyon sa mga maanomalyang flood control project kahit pa umabot ito sa kanyang tanggapan. Giit ni Marcos, walang dapat itago ang palasyo at bahagi lamang ng politika ang matangkang idawit siya sa issue. Wala naman tayong tinatago, wala tayong malakas. I know that there are several, the opposition would love to bring me into this, to include me in all of this. But that's politics. Ngunit ipinagtataka ni Vice President Sara Duterte ang labis na kumpiyansa ng Pangulo, lalo't hindi pa natatapos ang investigasyon. Aniya, nakapagtataka kung bakit tila alam na ng Pangulo ang magiging resulta ng investigasyon kahit hindi pa ito nagtatapos. Sa ganitong ongoing pa yung investigation kuno at inquiry kuno, sobrang magtataka ka bakit confident yung Pangulo na hindi aabot sa Office of the President yung iskandalo at yung corruption. So ibig sabihin, siguro alam na niya kung ano yung kalalabasan ng inquiry at ng investigasyon. Kasi wala namang iba sigurong explanation kung bakit napaka-confident mo sa mga mangyayari pa. Wala pa akong nahanap na tao na alam kung ano yung mangyayari bukas. Siya pa lang, si BBM pa lang. Dagdag pa ni VP Sara, hindi na politically motivated ang pagkakadawit kay Pangulong Marcos sa issue dahil tapos na ang kampanya at wala na siyang tinatakbuhang posisyon. Hindi na ito politically motivated. Bakit? Hindi naman siya makakatakbo na ulit Hindi na siya politiko. Presidente na siya, and that ends there. Hindi na siya hinahabol ng mga tao, ng taong bayan dahil politiko siya. Hinahabol siya ng taong bayan dahil wala siyang ginagawa bilang Pangulo. Hinahanap sa kanya yung trabaho niya bilang Pangulo. Kasunod dito, bineweltahan din ni VP Sara ang pahayag ni Pangulong Marcos na ang pagdawit sa kanya sa mga isyu ng katiwalian ay bahagi ng umano'y planong patalsikin siya sa pwesto. Sino ba sa ating lahat ang nagsasabi at nagpaplano ng destabilisasyon? Walang nagsasabi na oust Marcos. Ang merong mga grupo na nagsasabi resign. Nagtataka ako sa administrasyon, bakit nila sinasabi na destabilisasyon ang pagpapahayag ng mga tao sa galit nila? Kasi hindi yun destabilisasyon. Yun ay freedom of speech and expression. So kahit man mag-rally ang mga tao araw-araw sa EDSA, hindi destabilisasyon yan. Freedom of speech and expression yan. Dagdag pa ng bise, nagmumula mismo sa palasyo ang ideya ng destabilisasyon dahil sa takot, kawalan ng kapanatagan at labis na pagiging insecure ng kasalukuyang administrasyon. Kanino ba nanggagaling yung destabilisasyon na salita? Sa administrasyon. Kasi, duda ko, natatakot sila sa posibleng mangyari sa kanila. At alam naman natin na matagal na talaga silang insecure. Unang-una, insecure. Pangalawa, takot. Pangatlo, paranoia. Kasi ang tao na may bisyo, nagiging paranoid.